Sa panahon ngayon, hindi lahat ng nakikita ay totoo, lalo na sa internet. Maging wais at alamin ang rights mo para di ka maloko. Anong pinag-uusapan yon? Yun pong binapollow ko, Kuya Alan, na sikat na influencer. Every time na nagpo-post siya, may event, talagang nakabantay ako. Tapos malapit sa barangay namin, nag-event po siya, live. So pumunta po ako kahit nasiksikan, ang gulo-gulo. Tapos nakita ko sa personal, Kuya Alan, nalungkot ako. Kasi hindi naman pala ganun kagwapo. Kala ko naman na-disappoint ka sa advice niya kasi influencers. Sa cellphone, sobrang gwapo. Opo, sobrang, siguro naka-filter lang siguro yun. Filters, kulay at ilaw, lahat yan may epekto sa expectations natin. Pero paano kung hindi lang itsura, kundi pati na rin sa binibili natin? Speaking of, parang expectation, reality, no? Nalala ko lang, kasi nung isang araw, nag-file ako ng report sa isang online app. Kasi bumili ako ng... ka? Hindi siya scam eh. Pero parang kung ano yung itsura nung binili ko na kumot siya. So parang fleece, blanket, malambot, gano'n. Border ako. Tapos pagdating, hindi siya yung in-expect ko kasi naghihimol-mol siya. So, nag-file ako ng report. So, walang response sa akin ngayon yung seller. So, nakapending yung transaction ko ng refund. So, feeling ko naman, iba naman kasi yung scam per se. Iba yung expectation mo. I mean, even sa restaurants, di ba? Oh, yes. Iba yung sinabing pure beef, pagdating, sandwich spread. At iba naman yung sobrang ganda ng itsura ng burger pagdating yung pa rin ang laman, pero hindi namang sing ganda ng picture niya. Na-experience ko po yan, Kuya Alan. Yung picture niya, yung burger, yung patty, ang laman-laman, ang daming gulay. Tapos, di bumili ako online. Pagdating, Kuya Alan, kapiranggot lang na tomato, yung kamatis, tapos yun lang. Na-experience ko rin yan na parang, di ba, pag summer, uso yung mga halo-halo, yung mga palamig. Tapos ang ina-advertise nila is 7 sangkap ng halo-halo yung nandun. Binilang ko 5 lang eh. Diba? Hiwalay muna natin. Parang tanong natin kay Atty. Mark kung anong tingin niya. Pero, hiwalay natin yung klarong scam. Oo, tama. Kasi yung klarong, kaya nga by the word alone, scam. So, unfortunately, yung sa issue mo kanina ng influencer or celebrity na na-scam ka, wala tayong solusyon doon. Pero for all the rest na sinabi nila, no, meron naman tayong Consumer Act. So, ito yung pangunahing batas na nagpuprotekta sa mga mamimili, whether online or sa mga palengke, sa supermarket, grocery. So, yan yung unang pinaka major na batas natin para dyan. No? So, yung mga examples nyo, examples na ng mga deceptive sales practices ng mga sellers. Consumer Act. Of the Philippines. So, prohibited syempre na linlangin mo kapag ikaw, restaurant owner, in-advertise mo siya, may in-embellish mo too much to the point na medyo nade-defraud na yung mga umorder nun. So, deceptive na yon. Meron pala akong question, Kuya Alan. Kasi live host din po ako. So, na-experience ko to, ang brand namin is iPhone. Live host ako ng iPhone. So, ang finiflex namin buo, may box, may accessories, kumpleto. Tapos, nalaman namin na ang dumating sa customer or sa buyer is naka-bubble wrap lang na phone lang. As in, walang box, walang charger. So, ang tanong ko, sino po ang ahabulin or kakasuhan ng customer and ng buyer? Ako po ba na live host o yung boss namin? So, in other words, may liability ba yung nagla-live yes, host? Opo, That's a company. good question kasi Opo. nga maraming hindi lang live host, nag-endorse. Yes po, yun. Diba? Yun. And then, actually, di ba nangyari nga na, nangyayari yun Yes na po. hinahabol din yung endorser kasi sinasabi Opo. ng iba, Yes. hindi naman dahil sa'yo or dun sa host, hindi ko naman bibili niya. Opo. Yun po ang ano namin, bilang live host, nandun yung ano namin, yung takot namin. Siyempre, mukha namin ang naka-front. Kung sino po ang hahabulin nung... Well, ang simpleng sagot siya kasi, every sale is a contract. It's a every transaction is contract of sale. So, syempre, sino ba yung kakontrata mo bilang consumer? Hindi naman yung mukha lang. Kasi syempre, in-employ ka rin naman Yes to sell. So, essentially, yung kakontrata nung namili ay yung may-ari nung produkto talaga. Ikaw ay nagbenta lang. Ikaw lang yung naging mukha nung produkto at that point. Ang moral lesson, be careful what you sell and endorse. Nung Christmas party natin, nanalo po ako ng GC natin. Tapos sa isa po siyang shoe store.
since shoe store siya, nagbenta sila ng mga damit, apparels, ng mga shoes. Tapos meron din silang shoe cleaning service. Tapos sabi ko, I want to avail na yung shoes cleaning service nila using the voucher. Tapos they denied it. Pero it's in their same store. Yes po. Kasi Pero ang- service siya. Before you answer, ang understanding ko kasi, nakalagay naman sa gift certificate what it's for. Yes. Diba? So for example, you have a store that has both services and goods. If they tell you, you can buy gift certificate, but it's only for the goods, not for the services. Ang understanding ko, nandun yun. Diba? But halimbawa, walang nakalagay, and yung gift certificate is generic for that, they cannot suddenly tell you. Kasi nung nagbayad ka, binabayaran mo nga, it's anything for that store. Diba? Tsaka parang wala namang nakalagay doon sa gift cert na limitations. Anong tingin nyo doon? Ako, Kuya Alan, tingin ko mali yung tindahan doon dahil kung wala naman limitation, di dapat yung bearer nung gift certificate din, ma-honor yung Service. Or kung hindi, i-refund nila yung Tama. GC. Kasi nasa kanila na yung pera eh. Question po, yung GC po, Attorney Ralph, ano po siya, kunwari yung kagaya sa akin? Kasi wala naman akong balak na ipaayos sa ko sa mukha ko. So, iniisip ko kung pwede po ba siyang palitan ng cash nung store or nung clinic. Pwede po ba yun? Normally kasi sa fine print ng mga GC, hindi mo na pwedeng bawiin yung Oo, pera. nabili mo na eh. Convertible. So, it's when you also have to look at the point of view of business. Diba? Kasi kung convertible to cash yun, Apo. marami din magiging problema. Unang-una, binook na nila as the sale. And then, baka maraming mag-print ng fake. Kasi good as cash eh. So, Apo. babalik doon. So, most, if not all, gastusin mo doon. And that's what the law protects you against. But it's not a negotiable instrument. Yes. Diba? It's not something you can convert. Yes. Or pass on to. But that's a good question. Kasi nga, I mean, kung papayag yung store, bakit hindi? So, doon po kasi sa like orgs na kinabibilangan ko sa amin, sa Bulacan, gusto po yung, halimbawa, local coffee shop, as a way to advertise their business, nagsa-sponsor sila kapag may event ng like mga GCs, like worth 200, 300, you can buy coffee or pastries sa kanila. Pero may nakalagay doon na valid until, like say, 2 weeks from the event date. So, yung po ba, dapat hindi nilalagyan? Siguro dapat natin lawakan yung mga sinabi nung batas na hindi saklaw nung pagbabawal nila. Sinabi rin kasi nila na yung mga gift checks or gift certificates na in-issue nila, nung sabi nga natin kanina na for promotion, ay hindi kasama doon sa mga pagbabawal nila. So kung Kasi kunwari, wala kang niloko eh. So, di ba, kung parang out of the goodness, it's an anniversary issue. So, anyone can use this 200 or 20% off, ganyan. It's an anniversary, dude. But iba kasi yung binayaran ko yung gift cert. So, binayaran ko yun, or you paid it for me for value of Yan. my work. Then, ba't mo lalagyan ng Expired. expiration na loko mo ako? Diba? tama. Walang kaibahan sa happy hour, di ba? So if you advertise na, let's say, mahina yung business mo from 2 p.m. to 5 p.m. So you said, from 2 p.m. to 5 p.m., all of you can avail of 50% off, di ba? Hindi ka pwedeng dumating doon at 5 o'clock at sabihin mong, boss, 50% mo. Kasi malakas na sila at 5 eh. Ang advertising na 2 to 5. Pero yung bumili ako ng gift cert, and then ang sasabihin nila sa gift cert is that at 5 o'clock hindi mo pwedeng gamitin. At that value, it should be as good as cash. Diba? So yun yung difference doon. But anyway, it's been a pleasure discussing this with you, and marami pang ibang issue. So dapat talaga medyo bantayan natin yan. Kasi tandaan nyo, dynamic ang batas. So parang yung sa scams, di ba? Everyday may bagong scam eh. So minsan ang batas nag-ahabol. So just because yan ang batas, it doesn't mean all the time it's comprehensive or it's absolutely fair. That's why we should discuss it. Thank you, Thank you, guys. Mga ka-CIA, maging wais na mamimili. Verify before you buy. Cayetano in action with Boy Abunda would like to thank Siomai King, ang hari ng siomai. JC Organic Barley. Live healthy. Choose good life. And Seimada from La Luna Cafe. Come home to a delicious tradition.
We're located at 103 ML Quezon Avenue, Hagonoy, Taguig. 7. Visit at B6, Bonifacio High Street, BGC, Taguig.